Hello po! Isang masaya at masaganang buhay sa ating lahat. Isang masaganang Agosto sa ating lahat. Ngayon po ay first week ng August. Kaya dapat tayo ay excited sa nalalapit na Burr months. Ang video na i-share ko po sa inyo today ay ang tungkol dito sa pag-propagate ko ng aking foxtail plant. Ayan. Ito po ang aking foxtail plant. Ito po ay parang 2016 po ito. 2016 ko po ito nabili. Then after noon, napabayaan ko na. Maganda siya, kaya lang hindi ko maintindihan kung paano ko ba siya i-propagate. Hindi ko alam kasi hintay ako ng hintay. Baka bubunga at mag-seeds like nung asparagus. Pero wala akong napansin sa kanya. Napansin ko lang parang may maliliit na flowers na white na lumalabas pero wala namang bunga. Kaya hindi ko siya, kumbaga napabayaan ko na siya, hindi ko na siya napansin. Kasi ang lagi kong tanong, paano ko ba ito papadamihin? Paano ko siya i-propagate? Hindi ko alam, baka kung may gawin ako sa kanya, pwede siyang mamatay. Hanggang sa inailagay ko siya sa isang place dito sa garden ko na hindi ko siya masyadong napapansin. Mabuti na lang at doon ko siya nilagay sa partial shade. Hindi doon sa direct sun na maghapon na may init kasi hindi pala siya dapat naiinitan ng afternoon sunlight. Ang best pala sa kanya ay ang morning sun. Kung siya ay napalagay sa lugar na halos hanggang hapon yung init, maninilaw ang kanyang mga dahon. Then, nung isang araw nakita ko siya, napansin ko, nagubat na kasi dun sa lugar na napaglagyan ko sa kanya, na kahit napabayaan siya, ang ganda-ganda niya pa rin. Green na green yung mga leaves niya. Then ngayon, ni-research ko kung paano ba siya i-propagate. Kasi dati wala akong time at hindi ko din nga siya lagi napapansin. Doon sa mga nabasa ko, kailangan pala yung roots niya ang i-divide. Kaya kailangan nating i-cut. Ito nga palang foxtail fern na ito ay kamag-anak ng asparagus. Yung vegetable, kamag-anak siya, pero ito ay hindi edible. Ito ay poisonous sa animals at sa atin, poisonous sa tao. Kahit yung leaves niya or kahit anong part nito, hindi siya dapat i-consume. At ang purpose lang niya talaga ay ornamental. Sa ibang bansa, nabasa ko like US, na sa kanila ito ay weed. Pero karamihan naman sa ibang lugar, ornamental plants. At ginagamit sa pagla-landscape. Tulad dito sa atin, ito ay ginagamit sa pagla-landscape. Ayan. Kaya ngayon, i-divide na natin ang kanyang mga roots. Pero pag dinivide natin yung roots, kailangan yun yung may kasamang, may kasamang mga leaves niya. Nakatanim siya sa 12 by 12 pot, malaki. Pero,
ayun talaga ang gusto niya, yung malalaking pot. Pero ang best talaga na taniman niya ay direct soil. Kapag naka-direct soil ito, atong mga dahon niyang ito, tumataas hanggang 6 feet. Lumalaki pala ito, pero dito sa atin sa Pilipinas, wala pa akong nakitang ganun na height. Ang mga nakikita ko lang yung katulad nito. Ayan. Pero sa ibang bansa pala, tumataas ito ng halos 6 feet. Pero parang mas maganda, mga ganito lang na nakalagay sa paso. Tatanggalin na natin siya sa kanyang paso para ma-divide. Halos napakadaming napakadaming naging dahon na nito at mga sibol sa gilid-gilid na napabayaan ko. Sana pala noon ko pa siya na-propagate. Kaya lang nakaligtaan ko siya, napabayaan. Hindi ko siya napansin, kaya ngayon lang. Meron siyang mga parang mga bulb sa ilalim nakakabit sa roots. Hindi ko lang alam kung ano yun. Para din siyang asparagus ang roots. Yan, may mga mahahabang roots na may bunga sa dulo. Yeah. Ayan, masyado siyang madaming roots. Madaming langgam. Ang dami niyang dami niyang bunga sa ilalim. Dati kasi natatakot akong divide ang mga roots. Kasi baka mamatay, sayang naman. Masyado kasing mahal ang foxtail plant. Mula 2016, yung soil niya hindi ko napalitan. Hindi ko din siya nalagyan ng fertilizer, pero okay naman siya. Pero kung nalalagyan siguro ng fertilizer, talagang napakadami niya mga dahon. Yung soil na gagamitin ko sa kanya ngayon ay garden soil na may rice hull, yung bulok na rice hull. Ang dami niyang laman, yung bilog-bilog. Ayan. Pero pwede natin itong ikat pag masyadong malaki yung roots para magkasya sa pot. Pwedeng ikat yung mga roots na mahahaba.
Then, tatanggalin natin yung mga roots na may mga bunga. Ang dami niyang bunga. Itong mga tinatanggal ko, ilalagay ko ulit sa soy. Baka sakali may sisibol na mga dahon. Much better kung ganun. Tingnan natin. Ayan, medyo maiiksi na siya at magpipit na siya sa pot na ating gagamitin. Daming langgam. Ato siya, oh. May mga bunga. Sana yung bunga sumisibol para mapadami natin ng mas mabilis. Ngayon naman, ang tanong, paano natin siya i-divide? Sana buhay lahat ang ating ikakat. Tulad nito, yung dahon na to, hahanapin ko yung roots niya. Ayan, may mga sumusuli nga sa roots. Ayan, o. Ato yan. Para palang asparagus din talaga. May mga sumusuloy na bagong dahon galing sa roots. Ayan. Hindi ko tuloy alam kung paano ko siya hahatiin. Dapat hindi ko sa masugatan yung mga bagong dahon. Tanggalin ko yung mga old na roots. Kinabahan tuloy ako kung paano ko siya hahatiin. Ano bang gagamitin? Kasi parang mapuputol yung mga bagong dahon. Paano ba? Kailangan yung dahon ay hindi mapuputol sa kanyang roots. Ang daming langgam. Para hindi safe na may mga langgam yung soil niya. Napabayaan ko na kasi kaya ang daming langgam. Paano ko ba siya hahatiin? Kailangan maingat ko kasi siyang ikakat para yung mga leaves niya sure na hindi madidetach doon sa roots. Kailangan lahat ng leaves ay may kasamang roots kapag dinivide natin siya. So siya, nakakita na ako. Ay, ang hirap pala. Ang hirap pala niyang i-divide. Masyadong matigas yung mga, yung roots niya, yung buo. Ayan. Ito palang other dapat.
Sana hindi siya na-murder. Ay. Ato, pwede pa natin pagdalawahin. Ayan. Tulad nito, ang alam ko, may tutubo na dahon dito. Kaya, tatanim natin siya. Parang, yung asparagus crown. Ayan. Dami talaga. Then, ito. Ito, itanim na natin ng isa lang. Kasi baka mamaya, mamatay pa siya. Ayan. May kasama namang ugat. Ayan. Yung ganitong size ng pot, kailangan siguro after 1 year, ita-transplant natin siya sa much bigger pot. Kasi, yan. Okay lang naman siya dito, pero hindi siya fit sa ganitong size kung sakaling madagdagan ang mga leaves niya at dumami. Kailangan mailipat natin siya sa 12 by 12 na size na pot. Ito siya. Kailangan dalawa pa. Ay, kahit pala hindi ikat, may nakahiwalay na. At ito, hindi ko siya ikinat. Nasa ibabaw. Tatanggalin ko na to. Mga nakalawit. Sakit ng kagat ng langgam. Gamitin na natin yung mga pot na pinintahan natin last Saturday. Kapag yung mga roots masyadong madami at hindi siya fit sa pot, pwede naman natin siyang ikat. Ito, cute yung isa. Kasi ito yung mga bagong tubo na dahon. Parang kulang ang pasok. Kasi ito, pag dalawahin pa natin. Hindi na ako gumamit ng gloves. Akala ko kasi hindi ganito. Ayan. Itong isang to, okay na to.
kailangan hindi masyadong malalim yung pagkakatanim. And kailangan natin humanap ng isang paso. Dapat yung malaki. At ang kulay yellow, tatanggalin na natin. Kasi, ang alam ko hindi yung siya susuloy, matutuyo ng lahat yung buong sanga niya. Ito nga po palang foxtail plant ay pwedeng indoor. Kaya pwede nating ilagay sa loob ng bahay. Pero dapat doon sa may nare-receive siya na liwanag. Kailangan niya ng bright light. Pwede sa mga may bintana ng bahay natin. Ang best fertilizer daw para sa ganitong uri ng halaman ay ang Epsom salt. Yan. Katulad din ng asparagus. Ito kasing foxtail ay kamag-anak ng asparagus plant. Yan. Hindi na natin napaganda yung pot. Hindi na natin nalagay ng art kasi akala ko 3 lang yung makukuha ko sa kanya. Ngayon may isang nadagdag kaya hindi maganda ang paso niya. Ayan. Kapag ganito na bagong lipat, kailangan hindi natin siya ilalabas. Ayan na. Ayan. Ito na po ang ating 4 na foxtail plant. Ito po ay ating didiligin. Kailangan araw-araw diligin natin. Then, hindi pwedeng ilabas sa may direct sun. Kailangan sa loob muna siya. Then, kapag nakita natin na establish na siya at may mga tumubo na new leaves, yan, may mga sumibol na bagong dahon. Parang asparagus din, yung parang may spears na lumalabas sa roots. Kaya lang, ito nga lang, ang pagkakaiba niya sa asparagus, yung leaves niya is nakadikit sa sanga. Unlike yung asparagus na kapag nagli-leaves, malayo sa kanyang sanga and mahaba yung tangkay. Ito naman, halos nakadikit sa sanga. Kapag nakita natin na may mga bagong leaves na, ibig sabihin okay na siya, pwede na natin siyang ilabas, pero dun sa lugar na partial shade lang, yung morning sun lang ang marireceive niya, and yung afternoon sun, dapat hindi na kasi mag-yellow yung mga leaves niya at pwede siyang mamatay. Kasi pag nag-yellow, matutuyo na siya unti-unti. Kung lahat mag-yellow, kasi nga, may direct afternoon sun, mamamatay siya. Pero itong 4 na to, kailangan mabuhay at mapalago natin. Then, basta kapag malago na at sa tingin natin ay sikip na siya dito, after 1 year, kailangan ma-transfer siya sa big pot, gaya ng size na pinagtanggalan ko kanina, 12 by 12. Kailangan mailipat siya big pot or direct soil. Pero kung direct soil, kailangan hindi doon sa lugar na walang shade. Kailangan may partial shade. Kailangan niya ng morning sun, but not afternoon sun. Ayan. At mula nang nabili ko, hindi ko siya nilagyan ng fertilizer na pabayaan ko. Pero okay naman.
Pero much better siguro malalagyan natin ng Epsom salt at mas lalong gaganda yung mga dahon niya at magiging lalong green na green. Mas maganda kasi siyang tingnan kung green na green. Kung yellowish, ibig sabihin unhealthy yung plant. Pag nag-yellowish, unti-unting matutuyo siya. A reminder po, poisonous sa animals at sa tao. Itong halaman na to. Purely ornamental lang siya, pang landscape. Pwedeng indoor display lang siya. Ay, ang isa nga po pala na advantage niya, ito ay nag-purifier ng air. Nakakalinis pala siya ng hangin. Ayun ang isang magandang naiidulot niya. Ang specific variety nga po pala ng asparagus fern na ito ay Asparagus meyeri. Itong foxtail na to, ang another name is Asparagus meyeri. Ang Asparagus meyeri ay nakakatulong to clean the air. Asparagus meyeri ay may significant power to clean the air in our homes and buildings. Ang poisonous po sa part ng halaman na to ay ang flowers and yung kanyang bunga if ever magbunga. Ang bunga niya ay is parang red berry, bilog na maliit na kulay red kapag hinog. Pero ang alam ko mayroon yung seeds na pwedeng itanim. Okay na po ang ating pinropagate na foxtail fern or Asparagus meyeri. Ayan, sana ay mapalago at mapadami pa natin. Kasi napakaganda niyang display or pang landscape sa ating garden. At pwede din siyang indoor. Pwede siyang indoor dahil mayroon siyang significant power to clean the air sa ating mga bahay. Ang best fertilizer niya ay Epsom salt. Ang Epsom salt nakakapagpag-green lalo ng kanyang mga dahon. Then ngayon, ang ating gagawin, didiligin ko ito and ilalagay ko sa isang space dito na hindi siya madalas magagalaw kasi kapag bagong transplant, bagong lipat, lalo at bagong detach dun sa madaming roots, pwede siyang ma-stress. Kaya dapat hindi siya doon sa palaging magagalaw. Bago po tayo matapos, huwag po niyong kalimutang mag-subscribe. Paki-like na din po and paki-share sa inyong mga friends. And maraming salamat po sa continued support. And sana po sa mga susunod pa, abangan nyo po and i-watch nyo na din po. Maraming salamat. God bless and keep safe. Please don't forget to subscribe. Paki-like and share na din po. Maraming thank you.